nga tingala ta karon nga kini sila imbis nga sila mga higala nagpasangil ngano sila ang giimbestigahan. Dili ba dapat nga ang ilang mga mensahe, ang ilang mga higalang gibutyag maoy dapat imbestigahan? Ngano man kini mangong ilang istorya nagsumpay ni sa istorya ni Saldico. Matingata karon nganong kini naman hinoong 18 ka buok mao mga higalay ilang gipiangan o ilang gusto nga imbestigahan ang ila kunong kredibilidad. Gani ang Senate Blue Ribbon Committee nga supposed to be maoy mo patubang ani nila aron masuta natog na makak man ni sila o nagsultig tinuod. Maingon naman noon mga higala nga wala kuno credibility ng 18 ka buok mga higala. Kay basig gisuhulan ra kuno. Dili nato makita o makita natong katag ani mga higala kung kini sila mga trabahante ba gyud ning Saldico as they claim to be mga kaigsuunan. Kay kung trabahante sila ni Saldico and then ang ilang mga higalang pamahayag musumpay dito sa pamahayag ni Saldico, then klaro kaayo may higala nga naay nakadawat sa kwarta sa gobyerno. Bullseye! Pero nganong ang gobyerno dili lagi masuko o ang gobyerno magkabuang lagi tabon mga higala. Ang ombudsman iyang gisugo may galang NBI nga imbestigahin ang 18. Dili ba mas proper nga imbestigahin kung tinuod ba nang giingon sa 18? Dili kaya ang pagkatao, ang kredibilidad sa 18 may gala ka mga kaning sundalo mo ilang giatake ro. Di ba? So, pangka na klaro na kaayo. Sila po ay nagpahayag ng kanilang mga nalalaman tungkol dito sa malupit na pandarambong sa Kaban ng Bayan. Nabanggit nilang muli ang 30 Tamarin Street sa South Forbes Park. Gayon din ang 14 at 41 Naray Street. Nabanggit din ang opisina ni Saldico sa House of Representatives at bahay daw sa Aguado sa harap ng Malacanang. Kinumpirma rin nila na totoo ang mga inihayag ni Orly Gutesa sa nakalipas na pagdinig ng komite. Bukod pa rito, isa sa mga nagsalitang ex-Marines ay tumestigong isinama siya ni Saldico nang magatid daw ng 5 malalaking maleta sa bahay ng Pangulo sa Ilocos Norte. Ayon sa kanyang pahayag, si Congressman Sandro Marcos pa umano ang tumanggap ng pera at ilang oras lamang ang lumipas ay dumating rin daw ang Pangulo at ang unang ginang. Pero ano po ang ginawa ng chairman ng BRC? Sa halip na iharap sa taong bayan at diretsahang tanungin sa kanilang mga pahayag, kahagad na pinag-alinlanganan ang kanilang kredibilidad. Yes. Bago pa man masuri ang kanilang salaysay sa harap ng Senado, Correct. tila na buo na ang isang konklusyon sa mismong chairman na dapat sana ay siyang magsiyasat nito. Ipinagkibit-balikat na lamang ang kanilang mga salaysay nang hindi man lang binigyan ng oportunidad na sumagot sa mga konklusyon at teorya. Kung ang kanilang mga pahayag ay hindi kapani-paniwala, lalong nararapat na sila paharapin sa isang formal at pagdinig upang doon mismo masubok ang kanilang inihayag. Correct. Ang chairman po ba ng BRC ang dapat magpasya kung sino ang dapat ipatawag sa pagdinig kung 20 ang bilang ng miyembro ng Blue Ribbon Committee? Nakonsulta po bang isa-isa ang mga miyembro ng BRC? Kinausap po ba, halimbawa, si Senador Bam, si Senador Kiko, si Senadora Risa, Senador Gatchalian? Nagkaroon po ba ng caucus? Nagkaroon po ba ng hearing man lang? Wala. Para pagpasyan po ang napakalaking bagay nito, Mr. President. Mr. President, sila ay matapang na nagsalita at handang tumestigo ayon sa kanilang nakita. Saksi sila sa kung saan at kanino dinala ang limpak-limpak na perang nakapaloob sa mga maleta, mga kahon at iba pang mga sisidlan na kanilang ginamit. Ano bang patunay pa ang dapat nilang ilabas para lamang sila'y inyong umpisahang pakinggan? O baka gusto nilang ang maleta pa ang magsalita? Hindi raw kapani-paniwala. Sila nga ang inutusang magdala ng pera, Ginoong Pangulo. Kaya ang tanong, ano bang kinakatakutan ng chairman? Ano na po ba ang nangyari sa pagsunod sa ebidensya?
O piling ebidensya lamang ba ang susuriin at ipipikat na lamang ang mata sa iba? Okay na dong. Ayon sa Romans 1:8, XFM Katropa. Ayun na, kay naday mga bersikulo diya. Good morning sa atong YouTube viewers. 323 is watching right now. Mga katropa, gikan sa atong 108 minutes ago sa atong live streaming. Good morning sa inyo, asa mamong bayis kalibutan. Good morning. Oy, akong classmate sa high school, si Johannes Paul Pareha Marquez. Good morning, mate. Pa-shoutout sa akong tropa diri sa Kianan, Naminaw, si Sir Jun, si Boss Pet, o si Elton. Basta-basta niya, si Sir Jun, Boss, o si Pet, o si Elton. May buntang ninyo diha, ha? Good morning. O ampings kanunay. Now, balikan na to mga katropa ang pamahayag ni Senador Rodante Marcoleta. Nga ni bay, no? Matinga manggod ka. Nga no, nga si Madriaga, credible daw. Kay bagman kuno ni Sara. Pag abot karon sa 18, dili daw credible, dili daw angay paminahon. Nga nung dili man credible, nga sila nag-deliver sa kwarta. Ay kaduha, nga naman ang chairman sa Senate, katulad katong giingon ni Rodante Marcoleta nga BRC is Blue Ribbon Committee. Kinsay chairman sa Blue Ribbon Committee, Senador Fanpilo Lacson. Nga naman, nga si Lacson na may mo decide kung credible ba mga higala, siya ra usa. Without even mga higala listening or hearing the caucus mga igsoon of another 12 senators nga mo'y membro sa Blue Ribbon Committee. No? Dili ba mas makatarunganon og mas labing maayo nga isa lang ninyo ng 18 diha to confirm if they're really telling the truth or fabricating lie. Makita na to diha mga higala. Master man mo anang sig pangutana diha. Masusi na to diri mga kaigsuunan. Kung kini mga tawhanan nagsultig tinuod o nagbuhat-buhat lagbakak mga kaigsuunan. Ngayon dili man ninyo isa lang diha sa Blue Ribbon Committee. Kung mao ni pa maagi may gala nga atong masuta og makabaton kitag resibo nga nakadawat Diyos Marcos, nakadawat Diyos Romualdez, nakadawat si Dilima. Nakadawat pati si Father Plaby. Nganong dili man? Nganong ato mang atakihon dayon ang ilaha mga higalang credibility. No, instead of weighing or inspecting if the message or their allegation has basis. Ang ginabuhat karon sa atong gobyerno mga higala, they're attacking the person. This is fallacy ad hominem mga higala, no? This is attack against the person. Kay kuno mga higala dili katuuhan ang 18 kabuok. Time pa sa 18 kabuok mga higala. 18 kabuok mga kaigsuonan nga nagkumpirma ang ilang mga pamahayag sa unang pamahayag ni Gutesa o ni Saldico. Nag-mention sa mga susamang mga address like Tamarin Street, Aguado o ubang pa mga lugar di may higala dapit sa Malacañang. Bullseye. Bullseye. Dili ko no gihapon mga higala katuuhan. Ngano man nga kung ang pasangil mupunting dito sa mga Marcos, kung ang pasangil mupunting dito sa kasamtangang ng gilingkod, nganong mupiyong man ang mga mata sa uban may gala nga mga opisyal sa gobyerno. XFM Katropa. Pero kung ang pasangil gani mga higala para kang Sara Duterte, kung pwede lang ugma dayon na anay desisyon. Kung pwede lang expedite. Kay according to their interpretation of the word forthwith in the Constitution, in relation to the impeachment, dapat ang forthwith daw musunod dayon. Tarantado. Diba? Lacson, di ba? Di ba mas makaayo o mulig-on diha sa imong komitiba kung isa lang ninyo diha o i-check ninyo kung namakak ba ng 18 o wala? Tanaw na itong magtakdo ba ng ilahang mga pamahayag, i-batch by batch na sila. O kulang maglingkuranan diya sa 18. O sige, upat-upat or murag multikab, walo-walo. Uy, di man tingali na. Aron nga masusi na to kung nagtama ba na o nagsulti ba na silang tinuod mga higala. Nga naman, nga pagka ang pasangil mga higala mupunting dito sa administrasyon, apil ang Senado mga higala, mupiang ni ining mga tawhana. No? They're killing the messenger. No? Aron may higala nga mawasad ang mensahe. Karon na gani kakakita nga ang namasangil mao na nooy giimbestigahan kaya nung namasangil sila. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.